Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of us, especially to our instructor, Ma'am Farisha. For today, I discuss all about the MC Real model, or ibig sabihin ay Mid-Content Research for Education and Learning. Bago ko talakayin ng ibig sabihin na talakayin ng aking report, ano ba ibig sabihin ng bakit ba tinawag o bakit ba kailangan ng MC Real or bakit kailangan MC Real sa pagtuturo? How to develop the student? Bakit kailangan? Kasi kaya sabi dito, kaya MC Real can help your school or district create effective teacher team that use peer observation, instructional goals, and spark innovative practice to improve overall instructional practice and support better classroom learning and management. Ibig sabihin, ito yung mga paraan ito yung mga epektibo. Sinali nila ito dahil ito yung mga epektibo o gumawa ng mga tricks para mas matuto yung mga estudyante, para ma-improve yung mga learning, para mas mabilis yung pagkaintindi ng mga estudyante. Kaya sinali ni MC Real. Kaya sabi dito, may limang epektibo para mas matuto o mas madaling matuto ang mga estudyante. Ang isa, teachers demonstrate leadership. Pangalawa, teacher establish a respectful environment for a diverse population of student. Number 3, teachers know that content they teach. Number 4, teachers facilitate learning for their student. Number 5, teachers reflect on their practice. Bakit nga ba nasabi na teachers demonstrate leadership? Kasi sabi dito, includes the teacher demonstrate leadership, includes leadership in classroom. In the classroom, school and profession, ethical standard and advocacy. Ibig sabihin, sa classroom dapat include sa classroom ang dapat may mga mayors or mga officers, para wala para mga officer, mga vice mayor, ganon, para si teacher kung meron siyang ibigay na mga task o meron siyang may mga importante na sasabihin, dito na sabihin sa leader, bali si leader na lang magsasabi sa mga member niya na ito yung sinabi ni teacher, ganyan para hindi na magkakaisa lahat, para magkakaintindihan. Yun ang sabihin. Number 2, teachers establish a respectful environment for a diverse population of students. Includes providing a nurturing environment, embracing diversity, individualizing and adapting instruction, and communicating families. Ibig sabihin, dapat include din na mag-provide ng mga mag-provide ng mag-aaruga. Dapat aalagaan or alagaan yung mga student at dapat bawal lumabas, ganyan. Kasi bawal lumabas sa classroom. Dapat merong environment. Dapat may sa kapaligiran naka-close lahat, bawal kasi para walang mangyaring masama sa mga estudyante, para embracing embracing diversity, para individualism bawat isa, para ma-adapt nila ang instruction. Dapat sunodin lang yung mga instruction na yun, and communicating families, or dapat kunin din yung mga numbers ng mga magulang,
para kung ano man mangyari sa mga estudyante o sa mga anak ay agad-agad na matawagan, agad-agad na masabihan. May emergency na may mangyari sa mga estudyante, agad-agad matawagan ni teacher yung mga magulang ng bata. Number 3, teacher know the content they teach. So dapat yung teacher alam niya yung tinuturo niya, dapat alam niya yung tinuturo niya. So includes content, knowledge, alignment of instruction to standards, recognizing interconnection and making instruction relevant to student. Kasali din sa pagtuturo sa classroom, sa teacher, na dapat yung lahat ng tinuturo niya ay madali lang para makuha ng mga bata, madali para agad-agad makukuha ng bata para hindi sila mahihirapan. Dapat madali, tapos dapat yung lahat ng tinuturo mo ay standard. Standard, recognizing interconnections. Dapat madali nila ma-recognize, madali nila matutunan yung lahat ng tinuturo mo. Tapos dapat hindi ka lumalabas sa topic. Kung doon lang sa halimbawa kung nasa music lang, wag ka nang lumabas sa science, wag ka nang lumabas sa mga engineering. Dapat doon ka lang ka-focus para in making instruction relevant to student, para madali-dali sa kanila yung madali-dali nila makukuha o ma-adapt lahat ng tinuturo ni teacher. Okay, number 4, teacher facilitate learning for their student. Dapat si teacher madaling matutunan ng mga estudyante lahat ng tinuturo niya. Includes understanding how children develop and learn. Sabihin, kasali ka ni teacher na dapat ma-understand, dapat maunawa ng mga estudyante ang lahat ng tinuturo niya. Dapat si teacher, madali lang sa kanya na ma-understand niya kung sino sa mga estudyante niya. Ito madaling matuto, ito hindi mabagal ang kanyang pagkatuto. Dapat si teacher gumawa siya ng planning para lahat ay pantay-pantay. Gumamit siya ng magplanning siya ng appropriate instruction o materials, integrating technology and developing critical thinking. Dapat si teacher energetic. Dapat lahat gagawin para si student ay madaling matuto. At dapat si teacher marunong mag-entertainment sa mga estudyante para hindi maboring yung mga estudyante, hindi makakatulog, hindi matutulog, hindi ma-out of place. Dapat si teacher gumawa siya ng mga planning, mag-strict para lahat makatawa o mag-joke, ganyan. Kailangan mag-joke para makatawa yung mga, para tumawa yung mga estudyante. Hindi sila matutulog, tapos hindi sila maganyan gumawa ng kahit anong nang ginagawa sa classroom, hindi na nakikinig. Dapat si teacher ay gumawa siya gumawa siya ng paraan para yung mga estudyante ay nakafocus lang yung mga estudyante sa kanya. Makafocus lang sa kanya para madaling matuto, para makita mo mga standard ng mga bata. Number 5, last, teachers reflect on their practice. Dapat si teacher reflect sa lahat ng tinuturo niya, reflect sa lahat ng topic niya ang tinuturo niya. Dapat reflect kung ano man yung gi-assign sa kung ano man yung tinuturo mo, dapat reflect
reflect din sa mga bata. Include reflection on practice. Kasali din sa kay teacher ang reflect sa on practice. Analyzing learning, professionalism and professional development and functioning. Dito, ang sabi niya, dapat madaling ma-analyze ng mga bata. Analyzing learning, madaling matutunan ng mga bata ang tinuturo mo dahil reflect yun sa practice. Reflect yun, lahat ng tinuro mo sa kanila, reflect on practice mo. Magabi pa lang di-practice mo na kung ano yung mga topics mo, kung ano yung mga ituturo mo. Professionalism and professional development. Dapat kung nagtuturo ka, professional ka dapat para or standard and para madaling ma-develop ng mga bata and nagpa-function sa kanila ang lahat ng tinuturo mo. Magpa-function para yung mga bata ay unti-unti silang matututo. Kaya yun yung mga tricks. 5. Ulitin ko, yung 5 na tricks na madaling madidevelop ng mga estudyante kay teacher na madali ang pagkatuto nila. Number 1, teachers demonstrate leadership. Si teacher gumawa ng magpaganap siya sa classroom ng mga leadership, mga officers. Number 2, teacher establish respectful environment for advisor population. Dapat si teacher meron siyang respeto, dapat maganda yung pagtuturo niya, huwag siyang kuwan sa mga estudyante, huwag siyang mag-abuso, huwag siyang magkuwan sa mga mamalo, ganyan. Dapat ma-development, dapat yung pagtuturo ni teacher ay maganda para nagaganaan yung student. Teachers know the content they teach. Dapat si teacher alam niya ang lahat ng tinuturo niya. Teacher facilitate learning for their student. Dapat number 4, dapat si teacher ay madaling matutunan ng mga estudyante lahat ng tinuturo niya. Easy ba ganun? Timing. Number 5, teachers reflect on their practice. Dapat si teacher ay reflect ang lahat ng tinuturo niya sa kanyang practice. So, yun lang po. Sana po makakatulong yung report ko. Doon lang po, uulitin ko. My name is Kando Ikautin, the group 4, and Shukra, makasalamat.